Yeah, yeah, yeah. Jimmy JT, Kimmy JC. Oh, yeah. Jimmy JT. Woo. Rolling down the streets of Eminent Town. Smell of garlic, soy sauce going all around. From Ilocos to Cebu, every bite's legit. One taste. Welcome to our second episode of Food, Feelings, and Fire After Hours with Jeepney JT. Di ba kilig? Ay. Kinikilig ako. Kasi ang tagal kong inantay to. Pero pangalawa na, kaya sa parang, yun, excited. Catherine Tubil. Di ba? Talagang kumpleto. Pasensya ka na. Para lang, tayo, relax. Relax. So, ako kasi kilala kita as you sponsor Jeepney JT. Di ba? Food truck. Tapos, sa mga hindi nakakakilala sa'yo, sino si Catherine Tubil? So, I'm a mother of 3. That is the most important part. I'm a wife. I'm a mother of 3 kids. If you're wondering, the age is very far apart. My eldest is already 15. Oh, yeah, I met her. Yeah. Yeah. Then 8, and then I have a 3-year-old. Yes. And I also work full-time, work from home as a patient care manager. So, something na dun talaga yung... Overwhelming, no? Dami. Oo. Pero yun talaga yung parang something na I'm really good at. Oh, that's nice. Kaya hindi ko siya maiwan. Even though the realty side is already good. Pero... Oo, congratulations. Nakikita ko ang daming sales, ha? Thank you. Oh, Thank you. diba? Thank you sa lahat ng clients na Kagabi nag-share ako ng isa. May nakita ko sa page ni Jermeline. Kasi hindi ko nakikita muna. Tapos, nagsasabi mo lang sa akin kapag ka nagkakausap tayo. So, That one was very close to my heart, that last deal. Sabi ko nga, it was a stressful, parang napaka-challenging yung deal na yun, si Tito. But, we were able to close it. So, yun, going back, I'm also a pharmacy graduate sa atin. yes, I heard. Back Oo. home. So, I have talaga yung parang background ko in medical field na. Actually, nag-nursing pa ako ng 2 years. Oh, nabanggit mo yun noong una. Pero alam mo, Nag-nursing pa ako ng 2 years. speaking of pharmacy, isa yun sa mga nauno ko noong College of Nursing. And mahirap siya. Mahirap talaga siya. Pharmacology. But Pharmacology lang yun, ha? Oo. Siyempre kayo, may pharmacology 1, 2, 3, yeah, may madami pharmacognosy, talaga. Yeah. di ba? Tama Pero, ba? Oo, pero... Pharmacogenesis, may ganun ba baka? Meron Hindi. pa ba? The thing is, hindi siya talaga competition, but we understand yung drug interaction ng gamot, di ba? But then growing up talaga, lumaki na ako I have a lolo na may pharmacy sa lugar namin. So parang grade 6 pa lang nung nag-open na siya, nandun na ako. So parang ang ganda pala ng ganitong profession, sabi ko gano'n. So gusto ko mag-pharmacy talaga. But then, I have a lola naman na magpapaaral sa akin college. So, sabi nila, back in the day, mag-nursing ka para makapunta ka sa ibang bansa. Di ba? Which is palagi Yun. sa Pilipinas yun. Every Yes. household may nurses, Ganon, di ba? diba? And that year, yun yung year na nag-boom ang mga nurses going to US. So sabi ng lola, study the, Mga mag-nursing 1990s. Hindi, 2011. Kasi 2007, fluctuation naman yun, di ba? 2006, yeah. Parang ganun. Every 10 years talagang ang mga nurses, ang nursing, di ba? Sorry, ang bastos ko, ha? Sabi ko talaga 1990s. Hindi, but 2006 ata yun. Yeah. Yeah. 2007, ganun. So, nag-nursing ako ng 2 years then. Yun, to make the story short, I met my husband, so, early pregnancy, ganun. So, I have to stop. But then, I'm blessed naman that nakuha ko, nakapag-pharmacy ako. Kasi sabi ko, nursing is parang hindi para sa akin. Kasi hindi ko kaya yung may namamatayan, parang ganun. Yeah. Hindi ko kaya ng ganun, set up. Sabi ko, I know in my heart na pang-pharmacy talaga ako. So, sorry. when I have that opportunity na mag-shift sa course, nag-shift talaga ako ng pharmacy. Oh, okay. And then, punta dito, settle dito. Okay lang ba pag-usapan yung sinabi mo kanina na early pregnancy o let's skip that? Yeah, baka mapunta din tayo sa topic na yun. Yeah, I had my daughter my eldest when I was 19. Okay. Yeah. It was tough kasi we're both young, right? But then, it was, I think, the best decision. Kasi we had her and then dun yung pumasok yung magiging mature ka eh. Yeah. Right? Kasi you become a parent all of a sudden. So, I think it was okay.
it's not an easy path, but then it was okay. Kasi we have parents that supports us eh. Okay. His parents send me to school. Oh, that's nice. Yeah. Diba? So that's why I said I'm really blessed kasi they sent me to school when I decided na no, magpa-pharmacy na lang ako. Sabi ko ganun. Oh, then they support me. They send me to school. And then when they came here, I think third year college ako noon, my husband support me na until I finished. Okay. Yeah. Kasi it comes with a lot of obstacles yung kunyari. Actually hindi siya early pregnancy. You're past 18, 'di ba? Parang you're a young adult. Yeah, ganun. but in our culture kasi, sa kultura diba, natin, yes, 'di ba? yeah. Kasi ang dami. Pero look at you now. I'm sure back in the day may mga naririnig ka na parang yung Madami buhay yun. niya. Yeah. Hindi yung ganun kasi Pero di ba kaya nga sabi ko, looking back, kung saan kami nag-umpisa, kasi we have the same age ng husband ko eh. I can say na parang mas okay na kami ngayon. Di ba? We have a comfortable life. Yeah. Right? And not everyone who starts... Because of your hard work. Yeah. Oo. Pero hindi kasi yung bawa... Kayong dalawa, I mean, hard yung work. early age na ganun, some will go apart, you know. Pero kami, like, that was, 16 years na kami. And we're still together. Wow. So for me, that is, for us, ano na yun, di ba? Milestone na yun for us. Isipin mo, 15, 16 years? 16 Oh. years together. Kasi 15-year-old na yung my daughter. Oh, di ba? My eldest, yeah. Ang dami mong pinagdaanan, pinagbago doon sa 16 years na It was yun. not an easy road Yeah. talaga. Kasi nga, bata kami. Yung maturity, hindi pa naman ganun ka... Which is true. yeah, di ba? Yun nga, kasi when you are young, you are, okay. Kahit Ganito naman siguro tayo. nung 30 na tayo, parang feeling natin, Meron mga, pa nga diba? ganun, meron pa rin tayong ganun, di ba? But I can say na the maturity is on a different level na talaga. Even when I had my daughter, kasi mapipilitan ka maging mature and responsible. Oh. Yeah. Pero doon, yun ba yung kasi yung may mga pinasikat kayo sa online dati kasi during the pandemic naalala ko biglang sumikat yun. Yung cookie butter pag-usapan natin, yun ba yung dati? Yun. Yun So, yung ginagawa mo that nun was nung... the one that drives me. Siyempre, when you are, yung pinapaaral ka, ganun, and then, sinusupport pa nila yung baby, like, yung apo nila, di ba? Sometimes nakakahiya. Like, Hindi siya yung gumawa ng cookie butter, Hindi. pero sila yung nag-start. nagpasikat, sila yung Yeah. nag-start sa Philippines on, kaya siya naging viral. It was Andito posted ako nun, by girl. the Kardashians, one of the Kardashians. Pinost yun, yung cookie butter. And then, nagba-viral na siya. Active na ako sa Instagram back in the day. So, sabi kong ganun, I just want one, kasi nga gusto ko. So, I bought it for $400 pesos na yung green na yun. Isang piraso? Oo, isang jar. And then, Thinking sa Pilipinas, kaya Oo. nilang bilhin yun, 400, back in the day yun ha, that was 2012-13, ganun, 2-year-old na yung anak ko eh. 2013, yeah. Ay, hindi ba pandemic yun? Sumikat yun? Hindi, 2013, kasi nasa Pinas pa ako okay. noon. I gave birth 2011, and then nag-aaral na ako, and then I have to find something like a side hustle, kumbaga. So, ma-side hustle na. Talaga. Oo nga pala, noon pa kasi naalala ko doon Oo. sa Meadowlark noon nakatira. Second year college ata ako noon, ng pharmacy. Okay. So, irregular ako, madami akong time. Every now and then, wala akong subject kasi na-credit na siya, parang gano'n. May broken time ako. So, parang nagba-viral na siya, and then, I bought it online. So, 400 pesos yon, the red one. Which is I like remember. $10. Oo. And then, sabi nung nagbebenta, may extra ako na color green. Gusto mo ba? Sabi niya gano'n, para minsan Ano ba yung shipping. difference nun? Yung red ay smooth, yung green ay crunchy, ganun ba Hindi, yun? pero yung green is the smooth, and then yung red is Yung crunchy. Oo. So, di, sige, bilhin ko. Then, tinry kong ibenta. Ng 600 pesos. Oo. Aba, may bumili. Oo, masarap naman kasi talaga. Oo, so edi may bumili. So, O hindi to sponsored ng cookie butter, Oo. ha? Hindi. Ano- Pinag-uusapan lang natin to. tapos na yun. So, ay, may bumili. Sabi kong ganun. So, syempre, nung panahon na yun, maano ka pa sa social media, no? Gawa ko ng ibang page niyan. But then, yung page is, parang pinangalan ko siya ng iba. Kasi syempre, ayaw mo naman, madami sa, nagbebenta siya ng ganun. Di ba may ganun sa atin? Meron tayong, Mentality na, nagbebenta na lang siya ng ganun. Oo, yung ganun. So, sabi kong ganun. I'm gonna, na hindi ako yun. Iilan lang kami na nakakakuha ng ganun.
So, pagka yung pinagkuhanan ko nun, bentahan mo ako ng 10, ganun, ganyan. Nag-umpisa ako ng 10, ganyan. Hanggang sa, parang lumaki na siya and lumaki, na naisip na namin, ay, benta kaya natin sa SM. Napasok mo, na-penetrate parang, mong SM? Punta kaya tayo ng SM, sabi kong gano'n. Kasi ang dami ko na, kasi I was supplying, Paano mo na-penetrate meron akong yun? bakery na sinusupplyan din nun, na, I'm not sure if it's Contis. Hindi ako sure. Pero meron akong sinusupply na malaking bakery noon, sa akin siya kumukuha ng cookie butter. But it was the Biscoff brand. Yung Okay. Europe naman. European brand. Yes, I Yeah. remember. So, I yung had meron that ng before. Costco ngayon. So, yun naman ng inaano. Kasi meron akong, talagang sila, direct supplier sila sa Europe. And when I was getting it parang 250 pesos. Then, pasa ko ng 400. Parang gano'n. Something na na gusto ko lang sumideline, gano'n. And then, sabi ko sa husband ko na, let's go. Try natin sa SM. Pila kami. May concessionaire ng SM, mag-a-apply ka and all. Then, nandun kayo sa isang room, hintay ka, pila ka. Natatawagan ka, ganun. And then, ako lang kasi ang meron. And then, madami na rin followers yung page ko nun. Like, 10,000. Isa ako sa mga nagkaroon ng ganun na followers sa Instagram. So, edi, punta doon, pila. Then, nagka-meeting sa manager nila. But then, madaming health permits, naman sa atin. So, sabi nila sa akin, dahil ikaw lang, and meron kang supplier na kayang papakilala kita dito. And this one, they have the permit, parang sa kanya mo na lang ibigay, sa kanya kami kukuha. Okay. Then, Parang so, you worked under that umbrella. Oo. So, edi okay, then parang, kaya lang, siyempre madaming taxes and all, di ba? So, yung akin is a little bit na lang. Pero okay pa rin. If they're gonna order 200, 300, right? Parang, kikita pa rin naman ako a little bit. But then yun, that was pupunta na dito yung yung husband ko. So wala na rin ako. Kinasal kayo sa Pilipinas nung Hindi. bago siya umalis? Hindi. Okay. Hindi siya kasi under sila ng entry ng parents niya. So parang naka-express entry sila noon na hindi siya pwedeng pakasal, parang ganon. Kasi dependent siya ng mom niya. Ganon. Yeah. So, I ganun totally yung understand pathway din, yes. nila. So, yun, na paalis na sila, and then wala na rin tutulong sa akin. So, tinuloy-tuloy mo to? hindi. Nag-end siya nung umalis na rin si na husband ko. Paano ka paano mo nagampanan yung mga kailangan mong gampanan bilang young mother? That is when you are talagang blessed kasi andun yung mga parents to look after my eldest nung time na nag-aaral ako. We have the lola, yung lola ng husband ko. Iba talaga yung kultura natin. Talagang hindi ka pababayaan na. Yes. Meron kang, anong tawag dito? Yung support system Yes, sa support. Pinas. That is very important. You have the that whole support village system, to yes. help you. Diba? Yeah. Kahit yung pag-cookie butter na yon, I have my in-laws na, we have to get them. Sometimes, kung ganun kadami, they have to drive us to Manila. Kasi saan kayo nakatira noon? Sa Pampanga kami eh. Wow. Sa Angeles City kami. Most of the time, kung kaya namin bitbitin ng husband ko, magbabas kami and then we put it under ng bus. Okay. Yeah, yung ganun. Pero sometimes, if bultuhan, kailangan i-drive. So, yung business kasi ng in-laws ko was selling furniture. So, when they have the mga meetings ganun, doon kami sumasabay ng husband ko. Yung nung college ka, tapos yung nakaka-relate ako doon yung sinabi sa kanya yung sinabi sa'yo na, nagbebenta ka na lang ng ganito, ganyan. Kasi when I was in college, isa ako sa mga parang kilala sa college namin. Because I won Mr. Nursing Personality. I was even the first freshman to win that pageant. Tapos, nagbebenta ako ng mga pampakinis ng mukha, sunblock, ng mga parang peeling solution, ganyan, which I can't mention. Kasi, back in the day. Tapos, maraming, malakas. Kasi, di ba, pag effective, parang sa'yo, kung masarap, bibili ng tao, di ba? Pero kung hindi, talagang may bash na rin naman noon, di ba? Pero walang social media. Pero parang, yun nga, marami akong naririnig dati na, yung Mr. Nursing nyo, nagbebenta ng ganito, nagbebenta ng ganyan. So, at first, hindi ko talaga siya inano na diba, ako pala yun. Sunblock, tapos pagtatawanan mo, pero, di ba? Pero may kita, and then, parang, wala, nag-i-enjoy talaga ako nagbebenta back in the day, noon. Ngayon, bahay na yung binibenta mo. Yeah, ngayon bahay na yung binibenta ko. Kaya nga sabi ng husband ko was, parang nandun ka talaga sa line na yun. Yung parang ganun, sabi niya sa akin.
Actually, yung ano namin was, ano na lang kaya ako, stay at home mom, sabi ko sa kanya. Bakit mo naisip yun? Nung yung last baby, like, yung youngest ko, parang nag-enjoy ako to be with the family, yung parang ganun. Yun. Kasi that time, wala na, nasa Pinas yung parents ko, parang kami talaga. So that's when I realized na, uy, okay pala yung maging nanay, maging stay-at-home mama, sabi ko. Tapos na yung maternity leave ko noon. And then, kaya naman, kung talaga magtitipid kami with his, yung income niya, kaya naman namin mabuhay ng normal. Parang mako-consider mo na good life na yun. Oo, kahit good siya life lang na yun. Okay. But then, sabi ng husband ko, hindi ka kasi pwedeng makulong sa ganito. You have a career and I believe in you na mas malayo ang mararating mo. At that time, ilan yung anak mo? Yun yung 3 na. Patapos na yung mat leave ko. Okay. Kumbaga meron para akong, hindi naman siya midlife crisis, pero parang, ayoko nga mag-work eh. Yung parang gusto kong maging nanay, gusto kong maging asawa. Pero ang pagiging, sa akin ang pagiging nanay, it's a lot of work. Diba? Oo, kaya na-enjoy ko talaga yung may time. Oo. Yung parang ayokong pumapasok sa work. Yung parang, Kaya nga, I mean, ang gusto kong sabihin dito ay, it's a full-time job. Hindi yung nanay lang ako. Hindi ganun yun. Yeah. Oo, it's a full-time job, di ba? Ang pagiging mahirap, ha? 3. Yes. Di ba? Then Yung plus iba nga asawa hindi. ka, di ba? Yung iba nga, hindi nila kaya ang isa. And you have 3. 3, yeah. Oo. So, going back to that, itanong ko lang, nung sinabi mo, ay, okay na to. Parang, okay, kaya naman namin na kahit siya lang nag-work. Paano mo i-consider dun yung having a good life na parang, okay na to? Yung parang, I assume at that time you're already a homeowner. Yeah, homeowner na kami noon. Oh. Kaya parang okay na kasi homeowner and then we were able to pay it naman eh. Oo. 'Di ba? Yung ganun. Basta wala tayong So, paano mo loan na-consider noon. na parang, okay, good life na to? Kasi for me, if nakakabayad ka ng mga needs mo, you're okay. Yes. And that is not an easy task. 'Di ba? Especially Paying right now. bills is not an easy task. Yes. Lalo So na kung sabi mag-isa ko, ka. if you were able to pay off the needs, you're okay. But then my husband believed na meron kang career and then dapat hindi mo pwedeng i-give up 'yun, sabi niya. You were a pharmacy graduate, pwede ka maging pharmacist dito. Sabi niya gano'n. Did you though? Nag-aral Oo, ka ulit? So at the same time, I'm pursuing that also. Until now? Yeah. Ay, wow. Pero hindi ko siya Hindi mo nabanggit yan dati. Alam ko Oo. gusto mo lang at that Gusto time. ko siya, kasi madaming stigma when taking the exams here, right? Pag nag-fail ka, Yeah. yung mga ay, nag-fail siya. Ganon, di ba? May ganon na, Ay, actually dito, hindi siya parang yung pressure sa Pilipinas na meron na- pa rin. Meron pa rin. Meron. Yeah. Kasi may kwento ko lang Kasi nung board exam ko sa Philippines, take 1 ako ng board exam. Actually, nasa top 20s nga ako noon. Pero hindi ko siya na-take sa, yung una dapat kong iti-take, mali yung pangalan ko. Oh, kasi maselan sa atin. Oo, mali. Yeah. Instead of M dun sa Jamie, N. Janie siya. Oo. So, hindi ako nakakuha nung unang batch. Tapos, nagpe-prepare na ako noon na mag-take ng board exam kasi ako, maaral ako nung college. Bookish ka. Hindi, I mean, Masipag. hindi, sabihin na lang natin na ganito, natapos ko ang college without sacrificing my nightlife. Oh. Isipin mo, gumigimik kami, meron akong, alam ng mga kaibigan ko sa Philippines, yung mga kasama kong gumigimik dati, may dala akong index card. Nagre-review ka pa rin. Ano kasi Nag-aaral tawag sa atin? ako. Oo, may ganun. May... Kasi kinabukasan, may test, may exam, di ba? Yeah. Tapos, going back to that board exam, so hindi ko na-take yung, I think, graduation namin ay March, tapos ang take ng board exam is June. Ang Yes. next ay December. Yeah, twice. Sa December ako nag-take ng boards kasi nung nakita ko na mali yung nakita na hindi ako makakapag-board kasi mali yung letter Yeah. ng pangalan ko. So, pero nakikita na ng lahat na nagpe-prepare ako, pumapasok ako ng review, ganun. Tapos, nung syempre, di ba alam mo naman doon sa atin, pag lumabas yung resulta ng board Yeah. exam, nasa dyaryo, Oo. hinahanap, ganun. So, yung mga nakakakilala sa akin,
nag-comment sa akin na parang, uy, hindi, wala yung, Pangalan okay mo. lang, okay ka lang. Ganun. Sabi ko, ay, hindi po ako nakatake ng board ng June kasi mali yung name ko. Parang lagi kailangan kong sabihin yun palagi kasi alam ko na machichismis na baka bumagsak ako. Yeah. Tapos, Malaking sa... Oo, Lalo malaking- na kung alam nila, hinihintay ka nila ng malaking diba? bagay yon. Yeah. May kapitbahay akong sinabihan na parang, sabi ko, ay sa December pa po ako kukuha kasi, ay sabi niya, hindi, okay lang yan. Si ate mo nga, yung kapitbahay nga daw namin, nakailan. Sa loob ko, sabi ko, hindi naman po talaga ako nag-take ng board ng June. Sabi, yung parang, big deal kasi, di ba? Big deal yun sa atin. Kaya Oo. ako, like, Dito rin ba may ganun? few- Pinapublish ba? Di ba online? Oo. Few friends were like, no, na I'm still pursuing it. Mm-mm. Pero not everyone. So, ngayon, alam na nila. Ano yung, tanong ko lang, at that time, yun ba yung parang, yun yung parang nagkakaroon ka ng, iniisip mo na, should I be a pharmacist or should I be a That full-time time, mom? yung, Yeah. hindi, gusto ko talaga, full-time mom talaga ang gusto ko nun. Mm-mm. And stay at home, mom and wife. But then, sabi ng husband, no, you have a career, and I know na I believe in you, kaya mo. Sabi niya, nag-aaway talaga kami nun. He knows that. Kahit sa few of his friends, kinukwento na yun. Kaya nga niya pinush. But then, inisip ko na, hindi naman ako makakapag-pharmacist overnight. Especially here, di ba? Madaming proseso, madaming exam. Ang kailangan mong ipasa. Yeah. So, I have to find something also na medyo mabilis. Mm-mm. That's when okay din pala itong pagiging realtor. I was thinking of being a realtor or a broker, a mortgage broker. Yeah. Right? But then, the mortgage broker, I have to leave my full-time job, which that time, na-accept na ako sa work from home. Sabi ko, hindi ko pwedeng iwan yung work from home na yun. Thank you very much for our sponsors for today's podcast. Of course, Captain's Boil. Thank you, Tommy Lee. Great Smile Family Dental, Tito Doc Rod Montaño. And Cal Houston, Desjardins Insurance. Mary Katindig, R&J Therapeutic Massage sa Fort Saskatchewan. And of course, Skinlure Laser Center. And lastly, Beaver Tails, West Edmonton Mall. Maraming salamat. Kasi it's a corporate Yeah. life and I might be able to climb the corporate ladder. Meron din akong ganun. Nung medyo... So, career woman ka talaga, Oo, no? nung medyo nababalik na yung parang pagiging career ko na sinasabi ng husband ko. Hindi ko pwedeng iwan yung company ko ngayon Sabi ko ganun. Kasi meron din akong opportunity to climb the corporate ladder na. Sabi ko ganun sa sarili ko. Kasi I have to resign. Pagka nag-mortgage broker ako, kailangan kong mag-ano sa mga mortgage company Parang ganun. Mm-mm. So, hindi pwede. So, realtor, I have my time. Yeah. Nag-work from home na ako. Okay na to, sabi ko sa kanya. Sabi ko gano'n. So, sinabmit ko lahat ng kung anong requirements. Mahirap din kasi may magagawa. IELTS ka din, yung eligibility ganun mo. din? Oo. It's not Bakit easy. kailangan pa ng ganun kahit nandito ka na? Oo. And then, graduate din naman ako na ang instruction is English. Mm-mm. Pero hindi nila kailangan kung mag-IELTS. Ganun. So, and then, eligibility, i-verify nila yun. Parang ang tagal din. So, during the process of taking the exam of the fundamentals ng realtor, talagang, ang bilis. Yeah. Talagang review, and then practice ng madaming questions. Mm-mm. Yung ganon. And then, napasa ko yung isa, and then another exam na naman. That, I failed the first one. Then, You failed for I failed the first exam for the residential. Kasi what I do is, I rely on the reviewers only. Parang ganon. Grabe, may exam Kasi, din pala yan talaga. nagmamadali, parang ganon. But then, hindi to mag-work. So, I read it. Basa. Balik sa attend the class online, ganon. Mm-mm. And then, one of the good realtor na friend ko, sinabi niya, dito, try mo dito. Sabi niya, ganon, enroll ka dito. They are very good, sabi niya sa akin. So, sabi kong... Mahal ang tuition. Yeah, mahal the tuition. Kaya ako nandun sa isa na nag-fail ako, medyo mura dun Nagimura ako. Siyempre, Ayan, dyan na talaga papasok yung I'm a yung mother of 3. Siyempre, di ba, you have to budget the, Diyan na papasok talaga yung minsan sasabihin mo na, ay, mahal, tapos, Yeah. pero yung kalidad, di ba? Yes. So,
sige, ayoko na kasi mahal din the exam. So, How much if I may ask? Hindi ko na ma-remember eh. Parang the exam 200. Oh. You have to buy the parang practice question. Oo. So sabi ko, sige, enroll na ako dun sa isang medyo mahal. And then I passed it. Oh, that's nice. Yeah. Yung, eto, kasi, looking at you now, I'm sure it's not a mistake na ginawa mo yun. Pero kung tatanungin ka, ano yung parang naging, at that time, yung parang, ay, dapat ito na yung ginawa ko. Yung any regrets or mistakes na parang, Back in the day, like right now, before doing that, na parang, yun sana ang tinahak kong tadhana na ano. Wala naman. Wala naman. Kasi, I strongly believe na kung may, syempre may pinagsisihan ka, hindi naman tayo hypocrite o sino wala kang pinagsisihan, Oo naman, di no? ba? Ako Lahat naman gusto tayo mag-artista meron, Joke. di ba? May ganun. Hindi. Pero kung sasabihin mo sa akin, kung ano, itatanong mo sa akin kung ano yung mga mistakes na yon, kung hindi ko ginawa yung mga mistakes na yun, wala ako dito eh. Di ba? Feeling ko, maybe. So it's not a mistake then? Oo. It's diba? not a mistake. Oo. It's a good mistake probably. When kung aanuhin ko, kung ano yung pinaka... Hindi, hanap tayo ng word. Decision apart from, maybe. Oo, na yun. hindi, na ano. Not the ideal decision. Oo, not the ideal decision was... Pero it's not a mistake. Oo. When I got pregnant. Kasi your decision is... Okay, naggaganon kayo, di ba? But then... What do you mean nagkakaganon kayo? But then you could opt to use protection, right? Oh, okay. So that you wouldn't get pregnant at an early age, di ba? Yung gano'n. So, alam mo, I saw your pictures back in the day, no? Back in the day, parang Oo, tanda parang naman. tanda ako. Hindi. 10 years. Napakaganda mo, Catherine Tubil. Napakaganda mo. kasi hindi tayo stress nung panahon na yun. Like, there's no Uy, adulting life. Yun talaga, totoo. Di ba? Adulting, no? Ngayon, adulting. Mahirap ang adulting life. Napakaganda mo, girl. Noon is like, you go to school, may magbabay ng tuition mo, may baon ka, di ba? Ang ganda ng mo lang- comeback niya, no? Sinabi, kasi hindi tayo stress noon. Yeah. Yung noon is very... Which is true. We go with the flow. Oo. Nung panahon May na mga nasa providers, college hindi tayo. tayo nag-iisip ng, magbabayad tayo ng bills, ng insurance, ng Yeah. mortgage. Ngayon, every first of the month, iisipin mo na yung mga yan. Yung Yes. makover yung mga needs mo. And then, Oo, nako. right now, kailangan din makover a little bit of your wants for your mental health, right? Oo. Kasi hindi na pwedeng puro na lang needs. Paano naman yung wants? Hindi lang sa tingin ko hindi naman lang wants kasi needs na rin yun kasi Yes. we have to look good Yes. pag nasa labas tayo ng bahay lalo na sa trabaho natin. Yes. Oo. I like that, kuya, kasi hindi lang naman siya luho when they say it, di ba? Yeah. When I dress up, hindi lang siya luho. It's because I'm a realtor and I have to be presentable. I have to dress up. Hindi naman ako pwedeng pumunta doon na naka-joggers, imimit kita, di ba? Ito, sa mga hindi nakakaalam kasi minsan ito kasi ano lang siya, pagka kunyari bigla ang meeting, naalala mo yung first meeting natin sa Starbucks. Talagang nakaganon ka lang na ano. Pero pag iba kapag nakikita kita sa mga pagka may ilalabas ko video, na yung sarili sabi ko. ko, ay, yung taray, sabi oo, ko. diba? Bombshell. Pero, kung makita mo ako yung So, hindi talaga siya luho eh. Kasi siya kailangan natin yun. Di ba? lalo na sa profession. Yeah, sa profession natin. And the thing is, bakit ka naman lalabas ng ganun? Dati ganun ako. Like, I don't care kung ano sabihin nila. May panahon pa rin ako na ganun, nalalabas ko nakapanjama, punta ako ng superstore. May ganun pa rin akong paminsan-minsan na ano. But if I am with my husband, hindi pwede. Yeah. Because, Stricto siya. this is something good. Totoo naman. Okay lang naman yun. Yes, I commend him for that kasi sabihin niya sa akin. No, I commend you for following him. Di ba? Mahirap. Kasi sometimes you will take it against him. Hindi yun pagiging subordinate eh. It's because kasi yun ang gusto niya. So, para rin naman sa iyo yun. Yes. Di ba? Oo. Kasi yun ba yung Catherine Tubil? Lalo na nung sinabi niya, realtor ka na ngayon, bakit ka naman lalabas ng ganun? Tama. The thing Which is, tama. what if gusto natin lumabas na pag-isipan ko na kain tayo dito? And then yung suot mo hindi siya pang kain, you know? Hindi kasi minsan, rin yun, yung appearance matters, di ba? Yes. Kasi yun yung first impression eh. You have to look presentable all the My time. dear, alam mo, Sabi natutunan sa ko yan dati kasi when I started my food truck in 2015, right away kasi, napasok ko na ang TV at that time. So, nakikita ako ng tao sa telebisyon, tapos, hindi pa ako model nun eh. I started modeling 2016. November of 2016. So, noong ako ay
nagluluto sa TV. So nakikita ko ng tao, pinupost ko sa Facebook. At that time kasi ako yung pinakauna na personalidad na Filipino na personality. Tapos That was the makikita year nila. na dumating kami din dito. Yun ba yun? Oo. So nakikita mo na ako Oo, nun. bumili ako ng food truck and then naalala ko, kasama mo pa si na Ate Maganda na may... Si Ate Kat. Si Kat. Oo, yung may na online store na Oo, for yeah, luxury. si Kat. Hanggang ngayon kasama ko Kasi siya. nagsa-South Gate kayo. Meron Oo. kayo doon, di ba? Punta ako, bagong dating ako dito. And then, I remember her telling me na sabi niya, bago ka dito, no, sa Canada, sabi niya. Kasi yung buhok mo, straight pa, sabi niya. Kasi riban, di ba? Oo. Sabi niya yun? Oo, sabi niya gano'n. Alam na alam mo daw. Oo nga naman, sabi ko, after that, wala ka nang pakialam sa buhok mo eh. Kasi kumukurat siya lahat ng tao, di ba? Totoo. So, ayun, going back nga, parang wala akong pakialam nun. Kasi hindi naman ako, at that time, hindi naman ako model. Hindi naman ako. So, nakasombrero ko, naka-jacket lang ako na ano. Tapos, alam mo yung plaid, yung parang yung na pajama. Pumunta ako ng Walmart kasi it's right across my house sa Meadowlark. Yeah. Tapos may babae doon, sinabi na, nagpakilala. Kasi may isang nakakilala sa akin, uy, JT, gano'n. They call me JT. Kasi syempre, yun ang pangalan na nilabas ko sa TV. Tapos, sabi nung kasama niya, ay, ikaw ba yun? Sabi niya, bakit iba yung itsura mo? Di ba? Hindi pa naman uso ang filter noon. Hindi naman ako nag-filter eh. Pero kasi kasi presentable ako sa telebisyon, Tapos nakita akong, sabi niya, ay, bakit parang iba yung itsura mo? Doon na. Nung sinabi ko sa nanay ko, sabi ko, Mami, alam mo ba kanina, may nagsabi sa akin na bakit parang iba yung itsura mo? Doon na ako nag-start na, lumabas na parang medyo okay naman. Hindi naman ako nang kapajama na. Diba? Or naka-joggers ako, yung ganun. Hindi para, hindi siya talaga. I don't call it luho. I call it luho kung bibili mo siya ng walang, diba? But then, at saka the thing is, kami dalawa ng husband ko is that, when we buy, has to be sale. Kung hindi siya sale, we're not gonna bother to buy. Ganon. Dapat good deal siya. Dapat Ang yung sarap presyo bumili ng niya, sale, aminin mo, diba? Dapat yung presyo niya was that, kung from 500 siya, dapat 89 na lang siya. Ganon, ang good deal sa amin. May tatanong ako sa'yo, ano yung parang pinaka-good deal sa tingin mong nabili mo? Na damit, sabi natin damit, magkano yung presyo? Hindi ka maniniwala dito sa sasabihin kong kwento, pero kaya ko siyang patunayan. May friend ako na nag-visit. High school friend ko siya. Nag-visit siya over the long weekend. So, punta kami ng West Edmonton Mall last Saturday. Kasi punta kami ng Simon's. So, there was a top doon na parang 149 na white. And then 999 na lang siya. 149? 149 siya, original price, and then Tapos 999 na lang siya. nag-iisa. And Parang it's my talo size. ko dun Parang mas panalo Sabi niya yung sa deal akin, mo. wala ka pang 5 minutes, may hawak ka na. Sabi niya sa akin, ganun. Oo, tingnan mo naman, sa 999, hindi mo ba siya bibilhin? Sabi ko sa kanya. Di ba? Yun yung para sa akin, yung good deal. Di ba? Hindi lang dahil, ay, kailangan ko siya, or luho ko siya, or what, di ba? Good deal siya. Oo. Yung sa akin naman, kung hindi ko alam, kung nagsarado na yung Zellers, naalala mo yung Zellers? Good deal din doon. Pero nandito ka na ba nung may Zellers pa? Meron, yeah. Okay. So at that time, yung Zellers dito, sa dating Nagsara Walmart. siya na nagbukas ulit sa Zellers. Alam mo sa yung Bay. sa Meadowlark na Walmart. Aha. Zellers yan dati. Nung dumating ako, 2008. Okay. Tapos, syempre, bago ka sa Canada, gusto mo naman na parang nakikita mo kasi sa TV, may Yes. mga naka-robe, wala kang robe. Ay. So, bumili. Hindi nagro-robe ang mga tao sa Pinas. Oo, bumili ako ng robe. Yung parang short robe lang siya, hanggang dito lang siya sa tuhod. Tapos yung parang pag nagkakapi ka, pwede. And it's a good cloth. Papakita ko sa sa'yo mamaya. It was $52. Tapos, pero mas maganda yung deal mo. Pero pagdating ko sa till, nung niring, $2.50 na lang siya. Di ba? Kasi Yung sabi ko, ay, bakit ganun dito? So, kumuha pa ako ng isa. Bumili ako ng red, bumili ako ng blue. Yung blue actually ngayon wala pang gumagamit kasi sabi ko, isipin mo ilang taon na ako dito sa Canada, 17 years. kasi ganun ako din eh. Bawa nahanap ko may 999. Kailangan ko hanapin yung ibang kulay nun. Diba? Kasi chances are, 999 din siya. Yung Di ba? parang ganun. Totoo naman. Yes. Oo. Yeah. At mapapatunayan niya ni Ate Carol, nakatrabaho ko dati sa Jasper Place kasi nakita ko siya sa Jasper Place, continuing care, kung saan ako nagtrabaho bilang nurse.
sabi ko, ate, naalala mo ba ako? Ako yung bagong dating dati na bumili ako ng ganito, bumili ako ng ganyan. Yeah. Tapos, sabi ko, $2 lang, tapos nagulat ako. Ikaw siya yung nasa till. Oo. Yun yung mga good deal sa, hindi naman dahil luho mo lang siya, but it's really a good deal. Yung paghahanap mo ng mga good deals na ganyan, natutunan mo ba yan sa iba? O parang, may nag-influence sa'yo na parang, No, my husband is like that. oh, okay. Hindi siya bibili kasi maporma yung asawa ko eh. So, maano talaga. Okay. Going talagang yung ganun na yung background niya. Maano na talaga Kasi siya. Kapampangan as well, Yeah, like you. kasi Oh, talagang okay. Kapampangan. Yeah. Siguro part talaga ng pagiging Kapampangan na ano. There's Pero nothing wrong with kailangan that. niya na, Oo. hindi siya bibili if it's not 80% off. Oh, di ba? Ganun siya. Even though yung mga... Matalinong maporma. Oo. Oo. Ganun siya. So, from there, na medyo kaya na namin sabayan na kaming dalawa is bibili, dapat yung namin is 80%, 70% off. So, would you consider that na si husband ang may biggest impact Oo. sa life mo? Yes. Na impact sa ngayon, pero nun back in the day, the Sino? one that Sabi changed mo, talaga yung- sa akin yung- is my yung- daughter. Eldest. Hinubog ka ng daughter Oo. mo? Kaming dalawa. Kasi having our eldest 19-year-old, anong alam mo sa buhay, di ba? Talagang pumaparty pa alam yung dalawa. Which Di is ba? true. But then you... At age of 19. Oo, kasi... 19. Yeah. 18 when I was pregnant, 19 when I gave birth. Oh. So, siya talaga yung may biggest impact sa amin dalawa. Kasi, she taught us na, magulang na kayo ngayon eh. Hindi na lang yung decision nyo is about yourself. Yung ganun, di ba? Pero matagal din yung process na yun sa amin dalawa. Kasi nga, hindi mo yung brain, maybe hindi pa siya talaga fully developed to become mature, di ba? Nung age na yun. So, madami pa rin na, sige, wala na lang tayo, yung ganun. Pero hindi naman 19 was... Second year college ka nun? Second year, third, papunta ng third. Kaya ang pag nursing ka, nangyari sa'yo yun, sabihin nila, the joke is, ginawa nyo kasi yung anatomy and physiology, di ba? May ganun tayong Ginawa nyo, yung parang pinag-practicean mo kasi ng parang ganun. But it was my daughter who parang nagkaroon talaga ng impact sa buhay ko kasi kailangan maging responsible ka. And the thing is, yung sa babae, sa relationship, yung babae ang mas unang magmamature. Ang babae ang mas unang mag-i-embrace ng situation, right? Kaya nga sabi nila, sa family, yung wife is the one that glues everyone. Ay, totoo yan. Palagi ko naririnig yan The sa mom nanay ko. is, the Babae mom, ang nagdadala yes. ng relasyon. Yeah. Like, my husband is a good provider. Yes. Talagang no question asked with that one. But in terms of sa everything, ang babae yun eh. Ang nag-action, di ba? So, nung dumating na si panganay, what's her name again? Nicole. Nung dumating na si Nicole, so, did you already instantly or gradually found your purpose in life? Na parang, nanay na ako. Gradually yun. Hindi mo. Kaya nga Especially sinabi mo siya there's yung bumubuksan. postpartum na nun eh. Pero hindi pa siya nabubuksan na may postpartum. Postpartum depression. Meron na rin Anything. mga ganun, di ba? Pero hindi mo, kasi postpartum wala pang depression is ganun. real. Oh, yeah. Wala pang ganun noon. Lalo na sa year na yon 2011. Anong alam mo sa di ba? Ngayon na lang kasi lungkot napag-uusapan ka lang. yun eh. Oo, ngayon na lang siya. Pero meron na para talaga siya. Yeah, I remember talking about that in college. Sa aming Meron. sa And pediatrics. it shouldn't be a stigma to us. Yeah. Dapat tayo na there is postpartum depression. maternity and child nursing. Yun ang doon namin na Diba? diba? NCM ilan yan? 103. Yeah. NCM 103. Oo, di ba? 101. Di ba? Sabi, meron talaga na Yeah, meron doon postpartum. holding back, taking in, yung ganun. Yeah. So, it's a stage. Lalo Tapos, na with I really our have age na 19, di ba? Yeah. Pero, ano yung kung if I may politely ask, ano yung parang sabi mo na yung niyakap ka ng lungkot nung pagkatapos mong ano yun, dahil ba may baby ka na hindi ka na makapag o parang hindi. hindi mo Ako sa akin, ma-explain. hindi naman. Hindi ko, hindi na ako makaparty. Dalhin mo ko sa panahon ngayon. Ano yung parang nakapagbigay sa'yo ng lungkot? Feeling ko it's just more of, ay ganun, yung mga friends mo lumalabas, ikaw hindi. May ganun. Okay. Pero it's okay, sabi kong ganun. Kasi
at that time, sabi ko nga, maganda yung support system ko. Meron kami talagang what they say na it takes a village to raise your children, I have that. Okay. And then I have her lola na super supportive talaga. Lola So, on both sides. No, lola ng husband ko. Okay. Siya yung nag-look after ng eldest ko eh. Oo. And then when we are here na, it's my parents naman. Kasi ibang story na naman. Come here na magkaroon ka ng anak and then kayo lang talaga. Everyone is working. Yun ang mahirap dito. Then you need daycare. Yeah. Ayoko mag-daycare. And mahal the daycare back in the day dun sa ikalawa ko. 2017, 2018. And parang ayokong iwan yung anak ko sa daycare na 1-year-old. Right? Meron akong ganun. So, I have to bring my parents in. So, parents, they were here to visit. And then, sabi ko, look after muna kasi hindi ko talaga kayang iwan yung maliit ko sa daycare. Yung parang ganun. So, they were here. Yun na naman yung story. But every time na ganun na kailangan ng village to raise your children, I have them. So, this time naman, parents ko yung nandito. Hanggang ngayon. So, Okay. my parents live with me. Kasi nga, meron na naman akong 3-year-old, right? Oo. Na ayoko din naman i-daycare. Kasi mahirap yung nagde-daycare, nagde-day home, yung Yeah. yung don't get me wrong ha, na yung mga kids, yung mga parents na kailangan nilang dalhin yung i-daycare yung mga kids nila. Siyempre, they don't have a choice, right? Yeah. But siguro if they have a choice na Di may nila papayag oo, yun. 'di ba? Kasi iba pa rin yung lumaki yung mga kids sa lolo-lola. Yeah. Very different yung kumbaga yung love, yung attention, the care, 'di ba? Yung ganon. But in terms of pag sa daycare, yung very independent naman the kids. Yeah. While yung daughter ko, yung son ko ngayon, 'di ba? Laging 3-year-old na sinusubuan pa siya ng lola, yung ganon kasi spoiled ba, 'di ba? Okay. Pero kaya nga sabi ko, us is very lucky, very blessed na meron kaming mga parents to look after our kids kasi the career hindi siya parang yung parang nasa set aside. Yeah. Kasi I can be a realtor or I can go whenever kasi meron ako maglo-look after. Kung nagde-daycare yung mga kids ko and then my husband is also working, then hindi ko hindi ko magagampanan yung iba kong career, di ba? So, masasabi mo ba na parang yun yung mga parang you're grateful, sobrang Yes. grateful to have your parents here, ganun. Yeah. Sila yung apart from your husband, of course, Yeah. na di ba? If you'll ask me kung ano ang pinaka-grateful ako ngayon is having yung family ko. Oh. Yeah. Kasi not everyone, we're a small family ha, na my sister is in ibang bansa din. But I have my parents. Then yung husband ko, he has his parents. Andito yung kapatid niya. What could we Diba? ask for? Di ba? Ang galing, no? Yeah. Ang We're ganda very ng small, pero yes. kailangan mo ng ganito, you have the help. Yun yung So, something. Ano ko lang ha, kasi parang kung isusumahin, buo ka ngayon eh. Mhm. Pero going back to your younger years, this may sound cliche a little bit, pero what would you tell your younger self na I did a good job. Feeling ko. Sasabihin talaga sa kanya, I did a good job. Kasi back in the day na, maybe kung hindi mo ginawa to or meron akong ibang pathway. maganda yung sinabi mo, Diba? yung bigla mong sinagot na I did a good But job. I know in my right now pa naman sa career and all, I did a good job. Kasi It's very this nice. is the time na I feel na Lord is giving me na yung mga right people, Mm-mm. yun yung ganon, yung right people na binibigay niya sa'yo so that may mga opportunities na nagnanak kasama yung mga taong yun. That's very nice. Yun yung something na, ay, parang ito talaga yung edad na okay ka na mag-fail ulit or mag-fail kami mag-asawa. Kasi we already have the skills. We have the fallback. cope. Diba? Just something. Tsaka yung coping mechanism mo sa dami-dami ng natutunan mo sa buhay. So, diba? that's why I'm trying. Kasi kuya, if, hindi naman mali yung mag-try ka when you're 45 or 50. Parang Yes. feeling ko lang naman, if I'll try it in my 50s and then mag-fail ako, mas mahirap akong maka-recover. Mm-mm. Not unlike on this time na medyo bata-bata pa, edi kung mag-fail ako, I know na may babalikan kaming dalawa.
Parang ganun. Yes. At saka, ito sa mga napag-usapan natin, ano yung parang, yung isang mensahe mo, your message to the listeners na pwede mong i-share? Huwag kayong matakot mag-fail. Kasi everyone will have their own failures. It's a kwento ng buhay mo. But then looking back on those failures, meron ka natutuhan for sure. Ako, I'm a strong believer of that. Kasi Yes. everything happens for a reason. And hindi man yun yung gusto mo. Cliché din to na sinasabi nila. Hindi man yun. Pero ako kasi yung tao na pagka nangyari yun, then iiiyak ko siya. And then I'll look on the brighter side. Wow. Last time, I'll share it bago tayo matapos. Over the weekend lang. Di alam ng husband ko. Was crying. Talagang crying. Nasa labas ako, nag-snow ng Friday yata yun, nag-snow. Umiyak ako sa backyard kasi yung dog is pinalabas ko. Crying ng 5 minutes ganun. And then, huminga ako, okay, I'm okay. You know what happened? What? I have that client na nag-showing kami and all, blah, blah, blah. And then, sabi niya, mag-stop muna tayo kasi na-lost yung job, ganyan. And then I saw it that they took a property with a different realtor. Oh, God. Sa'yo nagtanong, sa iba bumili. And sinowing ko, nakapirma sa akin. Legally, I have a habol on that one. Pero wag na lang. Pero nag-showing kami, not once, multiple times na nag-showing kami. And we're okay. Sabi nila, mag-ano lang tayo, ganyan. And then I saw it. So, iyak ako, iyak. But then, after that, it's okay. Then sabi ko, Lord, I'm so sad, yung gano'n. Oo. But I know it happens. Kasi parang panloloko yun eh. Pilipino Yes. ba to? Yeah. Then tawag, may kliyente. Oh, may kliyente tayo na magpapalist and they'll use your service. Di ba? May nag-open ka agad. Oo. Parang, That's good. okay, i-close mo ang door, but then I know Meron multiple pa. windows will open. Wow. So, ang dami kong kay Catherine, ang dami kong natutunan ngayon sa'yo. Thank you. Kasi, yung usapan natin dati, hindi ganito kalalim. Oo. Diba? It's all about just That's the why business. sabi ko na dapat i-push siya kasi this is how your listener, your followers ang dami. will come to know yung mga ini-endorse mo, right? Yeah. Kasi you wouldn't take someone probably na because of the lang, di ba? Yes. Alam mo, nakakatuwa, Catherine, sa lahat-lahat ng mga pinagdaanan mong ganyan, buo ka. Yes. Di ba? I have to be. Okay. We have to be. Kasi lahat naman tayo meron dinadala everyday. Okay. But then, those should be an inspiration. And they should not hold you back from, go ng mo. So, si Catherine Tubil ay isang realtor natin. Siya ang sa mga major sponsors ng Jeepney JT Food Truck social media events. So, I will post her picture and her contact number sa atin. Siyempre si Carlo yung alam mo naman si Carlo, Diyos ko, napaka-pulido gumawa. Ima-magic na yun. Si Pidax! Oh. Ilalagay niya na yun. Yung Sige. 7803180723. Bongga. Salamat! Thank you! Filipino soul with a modern street food vibe. From sunrise prep to the midnight grind, every plate got culture, love, and pride inside. Not just food, it's a story we tell on a Jeepney dream, rolling spicy and wet. Jeepney JT, taste of home on wheels, from the heart of the islands to M&M meals. Multi-awarded, yeah, the people all agree.